Tinitignan na rin ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat na dumarami ang mga Chinese national sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inalerto na rin ng otoridad ng ilang lokal na opisyal sa mga rehiyon dahil may mga komunidad na nakikitaan ng Chinese nationals na hindi marunong mag-Ingles o kahit mag-Tagalog. Kaya't ito ang marching order ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa Visayas Region sa bagong talagang commander ng Visayas Command na si Lieutenant General Fernando Reyeg. I'm also directing the Visayas Command to look into these reports because from what we receive, halos nationwide yung mga dumarating ng mga reports of the presence of parang suspicious illegal aliens. So we do not judge right away, but we have to investigate. Kaya maingat po tayo. Kasama rin natin dito yung Philippine National Police, the Bureau of Immigration, and the other agencies involved as well. Umaasa ang AFP na sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno sa investigasyon, mabibigyang linaw kung bakit dumarami ang bilang ng mga Chinese nationals sa bansa. Tututukan pa rin sa Visayas Region ang pakikipaglaban sa mga natitirang miyembro ng mga teroristang grupo na patuloy ang mga illegal na operasyon. Continue with what the Visayas Command has been doing, particularly addressing yung remaining CTG threat groups dito sa Kabisayaan. Concentrated na lang naman ito in a few parts. We're talking of Samar, parts of Panay, no? So, yun na lang yung mga medyo titinan natin ng focus pa. Si Reyeg ay dating Deputy Joint Chief of Staff for Operations sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines bago siya itinalaga bilang commander ng militar sa Visayas Region. I have great confidence in them. So, I think ang trabaho ko lang dito, i-motivate sila. Harness yung kakayahan ng bawat units dito. Umaasa si Reyeg na mapapanatili ang kapanatagan at kapayapaan sa kanyang pamumuno sa rehiyon ng Visayas. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pang nagaganap itong gunnery exercise sa pagitan ng mga magkakaalyadong Navy, tila nakamasid naman ang ilang warship ng China malapit sa operational box. Dumaan lang sa likod ng BRP Ramon Alcaraz at USS Harper's Ferry ang isang Chinese warship na nasa Dicalio noon sa magkaalyadong Navy. Tatlong warship ng China ang namataan malapit sa pagsasanib na 30 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Quezon, Palawan. Unang nakita kang People's Liberation Army Navy destroyer na Shenzhen na may bow number 167. Bumalik rin ang surveillance ship na may bow number 793 pati ng isang frigate nila. Nasa 5.8 nautical miles ang distansya ng pinakamalapit na Chinese warship sa aming sinasakyang BRP Davao del Sur. Nagsimulang sumunod ang mga Chinese vessel nang tumawid dito sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France itong Sabado mula sa Sulu Sea. Ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa kanilang formation habang nagpalipad ng chopper ng USS Somerset para idokumento ang makasaysayang paglalayag. Sa mapa, makikitang katapat halos ng group sail ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Kalapit naman ang Ayungin Shoal ang panganiban o Mischief Reef na kontrolado ng China kahit pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Sabay naman ng balikatan exercises itong Webes. Namataan 60.9 nautical miles silangan ng Rapu-Rapu Albay, ang Chinese flag na research vessel na Shenkuo. Ayon sa PCG, naglayag ito mula sa Shenzhen Port sa China noong April 13. Dumaan daw itong Itbayat at Basco sa Batanes noong April 22. Saka naglayag patimog hanggang 11 nautical miles mula sa Mapanas Northern Samar noong April 25. Naglayag ito pa norte hanggang sa marating ang dagat na malapit sa Catanduanes. Na-monitor ito 78 nautical miles northeast ng Mapanas. Nasa northeast na ito ng Gamay Northern Samar. Bukod sa palipat-lipat ng pwesto sa silangan ng Pilipinas na malayo na sa China, hindi rin ito sumasagot sa major challenge ng AFP. Ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Sa gitna ng ganyang pagpasok ng foreign vessels, napapanahon ang turnover ng mga makabagong kagabitan, tulad ng unang mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. Ang TPS P-14ME ay bahagi ng 5.5 billion pesos na defense contract ng Pilipinas sa Japan. It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No? It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Sa oras na pangangailangan, pwedeng ipadala sa iba't ibang panig ng bansa ang radar system. Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng doon i-deploy itong mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. May kakayahan itong makadetect ng mga eroplano at barko na papasok sa teritoryo ng bansa. Itang balita, June Veneracion, Ian Cruz para sa GMA Integrated News.